Wabarakatuh. Isang pagbati ng kapayapaan, isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat, sa ating lahat dito. Unang-una, nais ko pong pasalamatan yung ating mga kaibigan sa media sa inyong pagdalo. Kanina narinig natin yung official na statement ng One Bangsa sa pamamagitan ng aming Secretary General si Ed Longtan. Siguro na lahat yung aming mga salubin at mga hinaing. So bilang Pangulo ng One Bangsa, nais ko lang magdagdag ng hindi naman mahaba, Congressman, Commissioner. Unang-una, para sa amin sa One Bangsa, hindi na bago sa amin itong impeachment na ito. Ang aming paniniwala, ito ay isang political harassment. Ito ay taktika lamang para harangin, pigilan ang isang Sara Duterte na tumakbo sa 2028 dahil nakikita natin lahat, nakikita ng sambayanan na siya ay lalong namamayagpag at habang yung kanyang mga kalaban sa politika ay lalong lumulubog yung kanilang ratings sa mga surveys. Kaya paniwala namin, inuulit ko, ito ay isang political harassment na dapat hindi bigyan daan, dapat pigilan at dapat harangin. Kaya kami sa One Bangsa naririto, malakas na sumusuporta doon sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema, petisyon nila Atty. Torion, Atty. Dave Rodriguez at kanyang mga kasamahan, lalong-lalo na po yung idinudulog ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na isang petisyon na talagang siya mismo yung humiling sa Korte Suprema na pairalay ng batas, harangin ang anumang tangkang paglapastangan at paglabag sa ating saligang batas. Dahil napakalinaw po sa atin na ang ginagawang proceeding dyan sa House of Representatives sa pamamagitan ng Committee on Justice ay masyado na po ito lumalagpas doon sa kanilang mandato. Sinasabi ng ilang mga kasama natin na ito ay isang fishing expedition dahil mukha latang grave abuses yung kanilang ginagawa at talagang hindi ka panipaniwala dahil saan ka makakakita ng isang House of Representatives na sila pa itong naghahanap ng mga ebidensya para maging basihan at maging, kumbaga, mas mapalakas yung kanilang hangarin na mapatalsik ito si Vice President. Sa amin sa One Bangsa, pairalin yung batas. Kung kinakailangan, dapat iakyat na nila ito sa Senado. Dahil malinaw naman sa ating 1987 Constitution na ang Korte, kaysa-isahang Korte, na maglilitis ng impeachment ay yung Senado, hindi yung Congress. Kung may sapat na bilang sila dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, iakyat na nila ito sa Senado. Nang sa ganun, magkaalaman na kung ano ba talaga ang totoo. Nakakalungkot isipin. Binamit na ng aking kapatid dito si Commissioner, more than 200 billion yung confidential fund ng ating Pangulo. Pero ang hinahanap, sinasaliksik, ay itong 145 million na kapiratot lamang. Nakakalungkot isipin na yung issue ng mali-malitang billion kinulimbat sa ating sa kaban ng bayan na para sa taong bayan ay hanggang ngayon hindi pa rin nagkakaroon ng malinaw na investigasyon. Habang nililibing nito ang kapakanan at kinabukasan ng ating mga anak.
inuulit ko, kami sa One Bangsa, hindi namin mapapayatan kasama yung mga kanilang organisasyon. Kami ay magbubuklod-buklod, magsasama-sama, sisigaw sa kalsada, makikisa sa iba't ibang grupo upang harangan ang kahalutulan na impeachment trial dyan sa House of Representatives na sa tingin namin ay hindi ka nais-nais, sa tingin namin ay lumalagpas na sa ating saligang batas. Maraming salamat po. Thank you very much, Sir Alan Maulani. Now we have a message from the Muslim Alliance. We have the Datu Nasif Malamani Al-Hajj. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which means peace be with you. At magandang umaga po sa mga non-Muslim na nandito. Before anything else, I would like to introduce myself. I am the president of Green Hills Muslim Business Club. Ako po isang civil engineer. At the same time, ako yung spokesperson ng Muslim Alliance to Protect Sara. Ano po ang Muslim Alliance? Muslim Alliance ay composed mga businessmen, Green Hills at saka iba't ibang lugar ng not only Metro Manila, Metro Luzon, pati sa Mindanao meron din po tayo. So kami yung unfortunately, wala dito yung presidente namin, si former Mayor Akhtar Marmar, at saka yung chairman ng Board of Director, former Mayor Moti Mariano. Yung kapatid lang natin, si former Mayor yung nandito, kaya nagpasalamat ako sa kanya dahil hindi siya nagatubili. Anyway, sino po yung mga Muslim Alliance? Kami po yung unang nanawagan, nagkaraban po kami. Ito ay public knowledge, almost 300 cars na pumunta kami sa IDSA. Dapat harangin kami sa may White Plains, kaya lang dito kami nakapag-ipon, dito sa Anapolis Street. So hindi nila nahadlangan, ito yun ay natuloy, nagbigay kami ng statement sa Senado. Talagang pinaalam namin sa pamahalaan na hindi po namin gustong ma-impeach si Sara Duterte. Dahil alam naman natin yung pamamalakad ng Duterte family ay doon po sila sa tama. Yung Muslim Alliance po, hindi kami nabibiling pera. Ito ay grupo na mayroong paninindigan. May paninindigan doon sa tama. Kaya po hanggang ngayon, mula 2024 hanggang ngayon, tumatayo kami para protektahan ang mahal natin Vice President. Hindi naman namin kaano-ano, pero kami, sinusuportahan namin yung makakabuti sa bayan. Hindi natin alam na pag hindi maganda yung pamamalakad ng pamahalaan, ay maapektado lalo na yung mga business sector po. Kaya kami naninindigan, kahit anuman ang mangyari, ipaglalaban namin ang Vice Presidente dahil alam naman natin na kung siya talaga ay hindi ma-impeach, may papatuloy niya yung trabaho niya, lalong-lalo na kung siyang maging presidente sa 2028. Kaya kung sino man ang naninira sa kanya, kung sino man ang may ambisyon na maging presidente, antayin niyo na lang po yung 2028 national election para po magkaalaman. Kami ay lubos na naniniwala at kami ay pinapanalangin namin yung kapayapaan ng buong bansa. Kaya nandito yung mga kapatid natin sa iba't ibang grupo. Alam naman natin, nakamonitor tayo sa Luzon, yung mga kapatiran natin, mga presidente ng iba't ibang community sa Luzon, itong oras na ito, mga kapatid. Kaya po, narinig na natin yung statement
ni former Commissioner Agaman at saka yung Secretary General ng Bangsa. Kami po ay nananawagan din sa Supreme Court na i-affirm yung unang desisyon nila na unconstitutional po yung impeachment. Kaya po, hanggang ngayon ay talagang yung mga Muslim sa pagkakalang ko, mga 90% susuportahan po yung Duterte. Mabuhay po kayo mga kapatid, mabuhay ang taong bayan, mabuhay ang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dato' Ahaj. Now, we will have Attorney Hilary Olga Reserva from Zoom. Let me just